Good morning. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita. Biblia, 26 November 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Juan, chapter 12. Binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Pakisabay na ako ng basa guys. Nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Juan chapter 12 verse 1. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Verse 2. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ng Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Verse 3. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. Anong nardo guys? At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Si Maria pala yun. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humahalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, verse 5, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha? Ang pinagbilhan, maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Verse 6, sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. So kumbaga sa sa generation natin, si Judas Iscariote ang treasurer. Tagapag-ingat, siya ang nag-iingat ng kanilang salapi. So ingat yaman siya ng grupo nila Jesus. Ulitin ko lang yung 1 chapter 12 verse 6. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Verse 7. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Verse 8, habang panahoy, kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ang balak laban kay Lazaro. Verse 9, nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro, na kanyang muling binuhay. Verse 10, kaya't binalak ng mga punong pare na ipapatay din si Lazaro. Verse 11, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Verse 12, kinabukasan nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Verse 13, kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya ay salubungin. Sila ay sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. Ito yung tinatawag nating palaspas sa generation natin guys. Ano pala yun? Mga palmera, palapa ng palmera yung ginagawa nila dati. Ulitin ko yung verse 13. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang sila'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. So, si Jesus yung King of Israel. Verse 14, nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. Verse 15, huwag kang matakot, lungsod ng Zion, masdan mo, dumarating na ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Guys, yung opinion ko, binabatay ko lang dito sa nababasa natin.
Verse 16, hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon nga ang nangyari. Verse 17, ipinamamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. Verse 18, at iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao na balitaan nila ang himalang ginawa niya. Verse 19, kaya't nasabi ng mga Pariseo, walang nangyayari sa pagsisikap natin, tingnan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat. Hinahanap ng ilang Grego si Jesus. Verse 20, may ilang Gregong dumalo sa pista upang sumamba. Verse 21, lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Verse 22, ito sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Verse 23, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Verse 24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Verse 25, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawala nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinamang naglilingkod sa akin. Ipinahiwati ni Jesus ang kanyang pagkamatay. Juan chapter 12 verse 27, Ako'y nababagabag ngayon, sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Verse 28, Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Verse 29, narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Verse 30, sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Verse 31, panahon na upang hatulan ang mundong ito, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Verse 32, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Verse 33, sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. 1 chapter 12 verse 34, sinagot siya ng mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Verse 35, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw, lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang hindi kayo abutin ng dilim, hindi alam nang lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Verse 36, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Hindi sumampalataya kay Jesus ang mga Hudyo. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Verse 37, kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nananalig sa kanya. Verse 38, nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinahayag? Sino ang naniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Verse 39, hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias. Verse 40, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita. Di makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Verse 41, sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Nag-abot ba si Isaias tsaka si Jesus? Di ba hindi?
Ulitin ko lang yung verse 41 guys. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus. At nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Pag inintindi nyo bang mabuti ito guys, di ba parang niya, nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus. Ibig sabihin, andyan siya ng panahon ni Jesus. Ewan ko lang. Basta guys, binabasa ko lang siya, pero parang ang hirap nito intindihin. Kasi alam ko namatay na si Isaiah Propeta Isaiah. Nung sa lumang tipan. Pero ito, sinabi ito ni Isaiah, verse 41 guys, sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Verse 42. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya, subalit hindi sila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila itiwalag sa sinagoga. Verse 43, mas ginusto nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. Ang salita ni Jesus ang hahatol. Verse 44, malakas ang sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Verse 45, at ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Verse 46, ako'y naparito. Ba tayo Ayan. Ako'y naparito. Yung verse 46 guys, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Verse 47, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Verse 48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Verse 49, sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. 1 chapter 12 verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Bukas na itong chapter 13 guys, ang halimbawa ng paghuhugas ng paa. 27. Okay. November 2024. Bye everyone. God bless.